Walang takas si Putin, diretsahang pinahiya ng Pangulo ng Finland. Noong sinalakay ni Vladimir Putin ang Ukraine noong buwan ng February taong 2022 ay inakala niya na matatapos agad ang gulo. Akala niya ay babagsak ang Ukraine sa loob lang ng ilang araw at mananatiling tahimik ang ibang bansa. Pero hindi ito ang nangyari. Sa halip, mas lumakas pa ang pagtutulungan ng Europe laban sa kanya. Ngayon ay halos 3 taon na ang lumipas, pero lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia. At ang nakakagulat, tila mas nababahala pa si Putin sa bansang Finland kaysa sa iba. Pero bakit nga ba? Ano ang meron sa Finland na tila hindi kayang palampasin ni Putin? Alamin natin ang buong kwento kung paano nagsimula ang tensyon at kung paanong ang isang maliit na bansa ay naging malaking problema para sa Russia. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong February 2022 ay inakala ni Russian President Vladimir Putin na mabilis niyang matatapos ang problema. Ang plano niya ay magpadala ng mga sundalo sa Ukraine sa ilalim ng tinatawag niyang Special Military Operation. Sa kanyang isip ay agad babagsak ang Ukraine, mananatiling tahimik ang mga European countries at sa loob lang ng isang linggo ay makakakuha na siya ng bagong teritoryo na maaari niyang gamitin para palawakin pa ang kanyang kapangyarihan. Pero ang lahat ng inaasahan niyang iyon ay hindi nangyari. Sa halip ay naging kabaligtaran ang lahat. Samantala, lumipas na ang mahigit 3 years mula nang magsimula ang giyera. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakamit ang kontrol sa Ukraine. At ang mas masaklap, imbes na siya ang manalo ay siya pa ang napapahiya. Kamakailan noong May 28 ay isang panayam ang lumabas kung saan diretsahang binatiko si Putin ni Finnish President Alexander Stubb. Hindi lang ito basta simpleng puna, kundi isa itong malinaw na paglalantad ng pagkakamali niya. Hindi lang sa Ukraine kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Europe. Sa nasabing panayam ay kinausap ni Erin Burnett si Stubb at isa sa mga unang nabanggit ay ang napakaraming bilang ng mga taong nasawi dahil sa giyera. Ayon kay Stubb, ang dahilan ng malawakang pagkamatay at patuloy na kaguluhan ay ang maling strategy ni Putin. Sa loob ng isang araw bago matapos ang linggo ay nagpakawala ang Russia ng 355 drones at 9 na missiles. Sa parehong araw ay 13 sibilyan ang namatay at marami ang nasugatan. Malinaw itong contradiction sa sinasabi ni Putin na gusto raw niya ng kapayapaan dahil ang mga aksyon niya ay kabaligtaran ng kanyang sinasabi. Dahil dito ay hindi napigilan ni Trump ang kanyang pagkadismaya. Ayon sa kanya, may malaking pagbabagong nangyari kay Putin. Hindi na raw ito ang taong dating pwede pang kausapin ukol sa kapayapaan. Ang mga ginagawa raw nito ay sobra na at walang rason. Nang tanungin si Stubb kung sumasang-ayon ba siya sa sinabi ni Trump, ay agad niyang binanggit ang patuloy na dami ng mga sundalong namamatay araw-araw. Ayon sa kanya, madalas kaming nagkakausap ni President Trump at masasabi kong may mga plano si Putin. Pero ang mga plano niya ay laging nauuwi sa pagkabigo. Habang tayo ay nag-uusap ngayon, ay patuloy pa rin ang marahas na giyera sa Ukraine. Araw-araw ay libu-libong sundalo ang nasusugatan at namamatay. At kapag tinignan naman ang mga ulat mula sa Ukraine, ay lalo pang tumitibay ang sinasabi ni Stubb. Noong May 28 ay iniulat na may humigit 1,050 Russian soldiers ang napatay, nasugatan o nadakip sa loob lang ng isang araw. Kinabukasan ay nadagdagan pa ito kasama na ang pagkasira ng 31 artillery system, mahigit 80 drones at isang armored vehicle. Ibig sabihin araw-araw ay may napakalaking kawalan sa puwersa ng Russia. Ang ganitong uri ng plano, kung matatawag pa ngang plano, ay tila ginagawa lang kahit alam na wala itong patutunguhan. Paulit-ulit lang rin ang ginagawa ni Putin. Ang padala ng sundalo kahit alam niyang mapapahamak ang karamihan. Wala nang ibang direksyon, wala nang bagong diskarte. Kaya habang lumilipas ang mga buwan ay mas nararamdaman ang bigat ng epekto nito sa kanyang sariling bansa. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry of Finance ng Ukraine, umabot na sa 986,080 Russian soldiers ang napatay, nasugatan o nadakip mula nang magsimula ang digmaan. Kung magpapatuloy ang pagkawala ng halos 1,000 sundalo kada araw, ay abutin lang ng halos 2 linggo bago tuluyang pumalo sa 1,000,000 ang kabuuang bilang ng mga nawala sa panig ng Russia. At lahat ito ay nangyari sa loob lang ng mahigit 3 years. At sa huling bahagi ng panayam ay ipinakita niya na sumasang-ayon siya sa pananaw ni Trump na si Putin ay tila wala na sa tamang pag-iisip.
Sa halip na itigil ang kaguluhan at maghanap ng maayos na solusyon matapos ang unang kabiguan, ay lalo niya pang pinasama ang sitwasyon. Sa halip na umatras ay itinulak niya ang sarili sa direksyon ng lalong pagkatalo at hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang ibang ginagawa kundi ang magpadala ulit ng sundalo kahit malinaw na walang patutunguhan ang lahat ng ito. Samantala lalong humihigpit ang problema ni Vladimir Putin at hindi lang ito tungkol sa labanan sa Ukraine. Mas lalo siyang nababaon sa komplikasyon dahil tila ang bawat kilos na ginagawa niya ay siya ring dahilan kung bakit unti-unting lumalapit ang mga European countries lalo na ang Finland sa piling ng Amerika. Isa itong bagay na siguro ay hindi niya inaasahan noon. Ang inaakala niyang paraan para matakot at umatras ang mga maliliit na bansa ay siya pa palang nagiging tulay para sila ay magsama-sama at magkaisa laban sa kanya. Nang tanungin si Stubb kung gaano kadalas silang nagkakausap ni Trump, ay tahasan niyang sinabi na nakapagkita na sila ng ilang beses at nagkausap din sa telepono ng maraming pagkakataon. Sa paningin ng iba ay simpleng diplomatic engagement lang ito. Ngunit para sa mga nakakaunawa sa mas malalim na politika, ito ay isang napakahalagang senyales. Ayon pa sa ulat, kamakailan lang ay naglaro pa sila ng golf na isang informal meeting na kadalasang nauuwi sa malalim na usapan. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi madalas mangyari, lalo na sa pagitan ng leader ng isang maliit na bansa at ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. At kung tutuusin, kung hindi dahil sa agresibong galaw ni Putin, malamang ay hindi nagkaroon ng ganitong ugnayan. Ipinaliwanag mismo ni Stubb na bilang leader ng isang maliit na bansa ay napakalaking bagay na magkaroon siya ng direktang linya ng komunikasyon sa Pangulo ng United States. Hindi ito basta simpleng karangalan lang. Ito rin ay pagkakataon para mailapit ang mga saloobin ng kanilang bansa at para mas mapatibay ang kanilang relasyon sa mga pangunahing bansang makatutulong sa kanilang seguridad. Ibig sabihin sa tuwing ginagalaw ni Putin ang mga katabing bansa ng Russia ay lalo niyang itinutulak ang mga ito sa direksyon na kabaligtaran ng gusto niya. Sa halip na lumayo ang mga bansang tulad ng Finland sa NATO ay mas lalong lumalapit ang mga ito. Gayon din naman maliwanag ang pahiwatig ni Stubb na kung walang mga banta mula kay Putin ay maaaring hindi lumalim ang ugnayan ng Finland sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Pero ngayong nararamdaman na nila ang pressure mula sa silangan ay wala na silang ibang pagpipilian kundi tumingin sa kanluran para sa proteksyon. At ang pinakapinangangambahan ni Putin ang NATO ay siyang nagiging kanlungan ng mga bansang gusto niyang kontrolin. Subalit bakit ba ganoon na lang ang pagkaabala ni Putin sa Finland? Bakit tila napaka-sensitive niya sa galaw ng bansang ito? Sa katunayan ito ay tungkol sa haba ng hangganan. Ang Finland ay may higit sa 830 miles ng border na direktang katabi ng Russia. Ibig sabihin ito ang pinakamahabang land border sa buong Europe na humahati sa isang miyembro ng NATO at sa bansang Russia. Noon ay hindi ito itinuturing na problema dahil hindi pa miyembro ng NATO ang Finland. Pero noong 2023 ay nagbago ang lahat ng formal na sumali ang Finland sa alyansa. Sa paningin ni Putin ay isa itong matinding dagok sa kanyang strategy. Mula noon ay nagsimula ng mapansin ang mga pagbabago sa kilos ng Russia. Ayon kay Major General Sami Nurmi, ang isa sa mga nangungunang opisyal ng militar ng Finland, may mga bagong infrastruktura na umanong ginagawa ang Russia malapit sa kanilang hangganan. Sa isang panayam noong May 21 ay binanggit ni Nurmi na posibleng ibalik ng Russia ang kanilang mga sundalo sa lugar na ito kapag natapos na ang giyera sa Ukraine. Hindi ito basta haka-haka lamang. May mga konkretong ebidensya rin na nagpapatunay na may mga bagong gusali, facilities at kagamitan na ikinakalat sa mga lugar malapit sa border. Ayon pa kay Nurmi, bagamat hindi pa ito malakihang galaw, ay kapansin-pansin ng sunod-sunod na paglalagay ng bagong kagamitan sa piling mga lugar. Hindi pa malinaw kung ang mga ito ay bahagi ng paghahanda para sa muling pagpapadala ng dagdag na sundalo sa Ukraine o para sa posibleng tensyon sa border ng Russia at Finland. At kahit sinabi ni Nurmi na wala pang direktang banta mula sa Russia sa ngayon, ay hindi ito dahilan upang baliwalain ang sitwasyon. Kaya naman nagsimula ng kumilos ang Finland. Isa sa mga naging hakbang nila ay ang pagtatayo ng border fence na isang konkretong depensa na layuning protektahan ang kanilang teritoryo. Sa ngayon ay natapos na ang unang 22 miles ng nasabing bakod at kapag tuluyang natapos ay aabot ito sa 124 miles. Hindi rin ito ordinaryong bakod lang. Nilagyan rin ito ng mga advanced camera at sensors na kayang makakita kung may taong tumatawid o kahit hayop.
Isa itong mahalagang bahagi ng kanilang defense system, lalo na sa panahon ngayon na hindi na lang basta sundalo ang banta, kundi pati na rin ang mga tinatawag na hybrid tactics. Ang hybrid warfare ay isang uri ng taktika na hindi gumagamit ng tradisyonal na paraan ng pananakot. Sa halip na direktang umatake gamit ang armas, ay ginagamit ang mga sibilyang walang dokumento at libo-libong migrants ang pinapapasok sa isang bansa upang guluhin ang kanilang sistema. Ayon sa Finland, ginagawa ito ng Russia para lumikha ng tensyon at problema sa loob ng kanilang bansa. Kaya ang bakod ay hindi lang basta proteksyon sa pisikal na teritoryo kundi pati na rin sa kaayusan ng buong bansa. At nang tanungin si Stubb tungkol sa sitwasyong ito, ay sinabi niyang kalmado at kontrolado ang kanilang posisyon. Hindi sila natataranta sa mga pangyayari at hindi rin basta nagpapadala sa mga haka-haka. Ayon sa kanya, marami sa mga balita mula sa labas ang pinalalala ang sitwasyon. Pero sa katotohanan ay hawak nila ang kontrol. Matagal na nilang alam na may military base ang Russia sa kabila ng kanilang hangganan. Ayon sa isang ulat mula sa Global Firepower, hindi raw ganoon kalaki ang aktibong puwersa ng militar ng Finland kung ikukumpara sa ibang bansa. Sa isang record na gumagamit ng mahigit sa 60 factors para sukatin ang lakas ng bawat militar sa buong mundo, nasa rank 48 lang ang Finland mula sa kabuuang 145 na bansa. Ayon pa sa tala, meron lamang silang around 24,000 na aktibong sundalo at may tinatayang 53,800 na kasapi sa mga paramilitary groups. Pero hindi dito nagtatapos ang buong larawan. Kasi kung titingnan lang ang mga numerong ito ay parang maliit nga ang puwersa ng Finland. Pero may isa silang malaking advantage na hindi agad makikita sa una. At ito ay ang kanilang napakalaking bilang ng reserved soldiers. Sa kanilang bansa ay sa pilitan ng pagsali ng lahat ng kalalakihang Finnish sa military service. Ibig sabihin obligado silang dumaan sa pagsasanay para sa giyera. Dahil dito ay may kakayahan ng Finland na agad makapagtawag ng humigit kumulang 870,000 na reserbang sundalo kapag dumating ang panahon ng kagipitan. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si President Alexander Stubb na isa ang Finland sa may pinakamalakas na military force sa buong Europe. Kahit maliit ang kanilang aktibong tropa, kapag pinagsama ito sa napakaraming reserba, ay nagiging seryosong banta ito sa sinumang kalaban. At alam ni Stubb ang kahalagahan nito kaya't binigyang diin niya ito sa isang interview sa isang international news outlet. Sabi niya, isa kami sa may pinakamalalaking military force sa Europe kasama ang Turkey, Ukraine at Poland. At bukod doon na doble pa namin ang haba ng border ng NATO. At totoo naman ang sinabi niya. Nang opisyal na sumali ang Finland sa NATO noong taong 2023 ay mas naging delikado ang posisyon ni President Vladimir Putin. Ibig sabihin kasi nito, kung makikipagdigma siya laban sa NATO, ay masahaba ang bahagi ng hangganan na kailangan niyang bantayan. Isang bagay na siguradong hindi niya inaasahan noon. Samantala, habang nagpapatuloy ang interview, ay mas pinaliwanag pa ni Stubb ang mga kakayahan ng kanilang hukbo. Aniya sa pilitan ng military service sa kanilang bansa. Kaya umaabot na sa halos 900,000 na lalaki at babae ang nakapagsanay na. Bukod pa rito, mayroon din silang mahigit sa 60 na F-18 fighter jets at kakabili lang nila ng 64 na mas modernong F-35. Ayon pa kay Stubb, sila rin daw ang may pinakamalaking artillery sa buong Europe kasabay ng Poland. Pero nilinaw din niya na hindi nila ito ginagawa para sa Sweden. Anya, hindi namin ito ginagawa dahil sa Sweden. Ginagawa namin ito para protektahan ang aming sarili laban sa Russia. Ngunit kahit ganoon pa man kalawak ang paghahanda ng Finland, ay hindi nito ibig sabihin na kayang talunin ng bansa ang Russia nang sila lang. Kahit tawagin nila ang lahat ng kanilang reserbang sundalo, ay mas malaki pa rin ang kabuuang puwersa ng Russia. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong higit sa 1 milyon na aktibong sundalo ang Russia at may mahigit 2 milyon na nasa reserba. Kaya malinaw na mas lamang sa dami ang Russia. Pero ang punto ni Stubb, hindi kailangan ng Finland na manalo sa isang digmaan ng mag-isa. Ang kailangan lang nila ay sapat na lakas para mapigilan at masaktan ang kalaban habang naghihintay ng tulong mula sa kanilang mga kaalyado. At dito papasok ang isang mahalagang bagay na sinabi rin ni Stubb na ayon sa kanya, ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Putin. Lahat ng ginawa niya laban sa Ukraine ay nagresulta lamang sa mas matibay na pagkakaisa ng mga bansang gusto niyang takutin. At pinakakitang-kita ito sa naging desisyon ng Finland na sumali sa NATO, isang hakbang na dati ay itinuturing na malabong mangyari. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Russia at Finland. Nagsimula ito noong panahon pa ng World War II. Noong panahong iyon ay sinakop ng Soviet Union ang ilang bahagi ng Finland.
Dahil dito ay napilitan ng Finland na makipag-alyansa pansamantala sa Germany para mapalayas ang mga sundalong Russian. Pero sa kalaunan ay hindi rin naging maganda ang kalalabasan nito dahil mula sa kamay ng isang mananakop ay napunta lang sila sa ilalim ng kontrol ng isa pa. Pagkatapos ng gyera ay napilitan ng Finland na isuko ang halos 10% ng kanilang lupain sa Soviet Union. Dahil dito ay tinatayang 400,000 katao o 11% ng kabuuang populasyon noon nang napilitang lumikas at lisanin ang kanilang mga tahanan. Bukod pa roon, pinilit din ng Finland na magbayad ng halos $300 million bilang kabayaran sa pinsalang dulot ng digmaan. Sa halaga ngayon, ito ay katumbas ng mahigit $5 billion. Pagkalipas ng ilang taon, noong year 1948, ay nilagdaan ng Finland at Russia ang isang kasunduan na tinawag na Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance. Dahil dito, tila bahagyang nahiwalay ang Finland sa natitirang bahagi ng Europe. Napilitan silang mamuhay sa ilalim ng isang uri ng neutrality na may kasamang pagdepende sa Soviet Union sa ilang aspeto ng seguridad. At kahit na bumagsak na ang Soviet Union at natapos na rin ang kasunduan, ay nanatiling maingat ang Finland sa mga hakbang nito. Patuloy silang nakipag-ugnayan sa mga bansang nasa Europe. Pero hindi rin ganap na binitawan ang kanilang koneksyon sa Russia. Ang patunay niyan ay noong taong 2020 lamang. Halos 20% lang ng populasyon ng Finland ang sumusuporta sa ideyang sumali sila sa NATO. Karamihan sa kanila ay naniniwalang mas makabubuting manatili sa gitna, hindi kampi sa kanluran at hindi rin kampi sa silangan. Ngunit nagbago ang lahat ng mangyari ang hindi inaasahan, ang paglusob ni Putin sa Ukraine. Dahil sa ginawa niyang ito ay lalo lang tumibay ang dahilan para sumali sa NATO ang Finland. Sa halip na matakot ay mas naging matatag ang kanilang paninindigan. Ayon sa isang panayam kay President Donald Trump, pinaniniwalaan niyang ang dahilan ng pagsiklab ng gyera ay ang pagbibigay ng Estados Unidos ng pag-asa sa Ukraine na maaaring itong mapasama sa NATO. Anya kung hindi raw ipinahiwatig ni Joe Biden ang ganoong posibilidad ay baka hindi nagtuloy-tuloy ang gulo. Siyempre hindi ito ang tanging dahilan. Matagal nang ayaw ni Putin na kilalanin ang Ukraine bilang isang malayang bansa at hindi rin aksidente na ang mga lugar na madalas niyang atakihin ay siyang may pinakamalalaking deposito ng mineral sa buong Ukraine. Pero sa kabila ng lahat ay nananatiling malinaw ang pangunahing punto. Ang kagustuhan ng Ukraine na mapasama sa NATO ay naging sentro ng hindi pagkakaintindihan. At ayon mismo kay Stubb, ito rin ang naging mitya kung bakit napilitan ng Finland na gawin ang parehong hakbang. Sa kanyang panayam ay sinabi niya, hindi ako naniniwala na sasali sana ang Finland sa NATO kung hindi umatake si Putin sa Ukraine. At syempre, magkaiba ang kasaysayan ng Finland at Ukraine, magkaibang sitwasyon din ang pinanggalingan namin. At totoo naman niyon. Pero kung may isang bagay na pareho sa kanilang dalawa, ito ay ang matinding pangangailangang protektahan ang kanilang kalayaan mula sa isang leader na handang gumamit ng dahas para lang makuha ang gusto niya. Pero kahit na magkaiba ang pinagmulan ng kasaysayan ng Finland at Ukraine, ay hindi maitatangging pareho silang may matitinding karanasang kaugnay sa Russia. Sa ilang bahagi ng kanilang nakaraan ay parehong nakaranas ang dalawang bansa ng matinding kontrol mula sa Soviet Union. Bukod pa rito, parehong may direktang hangganan ang Finland at Ukraine sa Russia, isang mahalagang detalye na hindi maaaring balewalain, lalo na sa usapin ng seguridad. Ang geographical proximity nila sa Russia ay isa sa mga dahilan kung bakit naging madali para sa mga mamamayan ng Finland na makaramdam ng takot matapos ang ginawa ng Russia sa Ukraine. Para sa maraming Finnish people, ang nangyari sa Ukraine ay tila paalala ng kung ano ang pwedeng mangyari rin sa kanila. Para bang nagsilbing babala ang nangyari sa Ukraine sa kung anong posibleng kinabukasan ang naghihintay sa kanila kung hindi sila kikilos. Makikita sa mga datos kung gaano kalaki ang naging epekto ng digmaan sa pananaw ng mga tao. Noong taong 2020 ay nasa halos 20% lamang ng buong populasyon ng Finland ang sumusuporta sa ideyang sumali ang kanilang bansa sa NATO. Pero mabilis itong nagbago matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Umabot na sa 80% ang nagsasabing pabor sila sa pagiging kasapi ng kanilang bansa sa nasabing alyansa. Isang napakalaking pag-ikot ng opinyon na malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga hakbang ni Putin sa kaisipan ng mga karatig na bansa. Ang biglaang pagtaas ng suporta ay hindi lamang simpleng pagbabago ng pananaw. Ito ay refleksyon ng matinding takot at pagkaalerto ng buong bansa. Kaya naman ang dating pananahimik ng Finland ay napalitan ng matinding pag-iingat. Hindi na para sa kanila ang pagiging neutral.
Ayon sa karamihan sa mga Finnish, hindi na sapat ang pananatili sa gilid ng mga kaganapan. Sa halip, kailangan na nilang aktibong maghanda sa posibilidad ng isang mas malawak na digmaan. Sa interview ng isang media outlet, binanggit ni President Alexander Stubb ang isa sa mga pinakamalalaking pagkakamali ni Vladimir Putin. Ayon sa kanya, hindi lamang nagkamali si Putin sa pagtaya sa lakas ng Ukraine, kundi labis din ang tiwala nito sa sariling kakayahan ng kanyang hukbo. Ngunit ang pinaka-nakababahala, ayon pa kay Stubb, ay ang lubos na pagbalewala ni Putin sa pwedeng pagkakaisa ng mga Western countries. Sa tingin ni Stubb, ito raw ay isang napakalaking sablay, hindi lang sa tactical kundi pati sa strategic planning. Hindi naisip ni Putin na sa halip na matakot at umatras ang buong Europe, ay lalo pa itong magsasama-sama upang labanan siya. Ang katotohanan ay lumilitaw sa mga numbers. Mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine, ay nakatanggap na ang bansa ng mahigit sa $158 billion na halaga ng tulong mula sa European Union. Ang halagang ito ay kinabibilangan ng suporta sa militar, financial, humanitarian aid at tulong para sa mga refugee. At hindi pa kabilang dito ang tulong na ibinigay ng mga bansang hindi kasapi ng European Union tulad ng United States at United Kingdom. Sa madaling sabi, sa halip na humina ang pagkakaisa ng Europe ay lalo pa itong tumibay sa gitna ng banta ni Putin. Gayun din naman, ang pagsali ng Finland sa NATO ay hindi basta-basta hakbang. Isa itong malinaw na palatandaan ng takot na nauwi sa pagkilos. Ayon pa kay Stubb, hindi raw ito mangyayari kung hindi dahil sa mga aksyon ng Russia sa Ukraine. Hindi lang Finland ang nagbago ng pananaw dahil buong rehiyon ay tila natauhan. Sinabi pa niya na ang tunay na plano raw ng Russia ay gawing sunod sa kanila ang Ukraine. Pero ang nangyari ay mas lalo pang naging European ang pagkakakilanlan ng Ukraine. Gusto rin daw ng Russia na guluhin at pagwatak-watakin ang European Union, pero ang kabaligtaran ang nangyari. Ngayon lamang daw naging ganito katatag ang ugnayan ng mga bansang kasapi. Tinangkaring sirain ng Russia ang relasyon ng mga bansa sa loob ng NATO. Pero imbes na magkalamat ay mas lalo pa raw lumawak ang alyansa sapagkat maging ang mga bansang dati ay neutral tulad ng Sweden at Finland ay kusang pumasok sa hanay ng NATO. Sa madaling sabi, lahat ng inaasahan ni Putin ay kabaligtaran ang naging resulta. Sa halip na makamit ang layunin niyang palawakin muli ang impluwensya ng Russia tulad ng sa panahon ng Soviet Union, ang nagawa lamang niya ay pag-isahin ang halos buong Europe laban sa kanya. Lahat ng estratehiyang inisip niyang magdadala ng tagumpay ay tila naging simula pa ng kanyang pagbagsak sa mata ng buong mundo. At kung babalikan ang simula ng lahat, malinaw na ang plano ni Putin ay isang mabilisang operasyon. Gusto niyang pabagsakin agad ang Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Pero hindi niya naisip na pwedeng magkaroon ng matinding reaksyon mula sa buong mundo. Ayon kay Stubb, dito raw siya pinakamatinding nagkamali sa hindi pag-aakalang may kakayahang lumaban ang buong komunidad ng mga bansa. Isa rin sa mga layunin ni Putin ay takutin ang mga karatig bansa ng Ukraine tulad ng mga Baltic States at Poland. Ang ideya ay kapag nakuha na niya ang Ukraine ay mas madali nang mapasunod ang iba pa. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Hindi siya naging mas malakas, kundi mas lalong naipit ang kanyang puwersa sa loob ng Ukraine. At habang patuloy ang laban ay patuloy din ang pagdaloy ng tulong mula sa mga Western countries.